Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong March 12 taong 2024. At ayan, base po sa aking technical analysis dito kay Shiba Inu sa araw na ito, gamit po ang ating daily chart time frame na ito, ay sa tingin ko ay ito ay magpapatuloy lamang sa kanyang consolidation or sideways, or malamang ay makakaranas pa siya ng correction dito po sa support line natin dito sa ibaba na 40 digits 2771. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagte-technical analysis dito kay Shiba Inu ay check po muna natin yung pinaka-latest na balita dito kay Shiba Inu. Kung saan ay meron pong isang senior market researcher at FX Pro, yan, ang naglabas ng kanyang prediction dito kay Shiba Inu. At siya po ay walang iba kundi si Ginoong Alexander Kopsykevich, kung saan ang sabi niya ay meron daw pong kakayahan itong si Shiba Inu na umakyat at muling mag-retest sa kanyang previous all-time high na presyo or pinakamataas na presyo na 40 digits 8845. At maliban po rito ay meron daw pong kakayahan itong si Shiba Inu na bawasan yung kanyang decimal 0 digits. Yan, kaya mula po sa pagiging 40 digits ay bago raw po magtapos ang taong ito, taong 2024, ay magagawang akyatin ni Shiba Inu ang 30 digits 1. Ayan. Magiging 30 digits 1 na raw po itong si Shiba Inu by year end or bago magtapos ang taong ito, 2024. Ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu, kung saan ay ang aking analysis dito ay patuloy yan, ganyan na rin po yung aking analysis. Wala rin pong pagkakaiba sa aking naging technical analysis kahapon. Yan, it's either na magpapatuloy po ito sa kanyang consolidation or sideways. Ayan, or makakaranas po siya ng retracement or correction dito sa ating support line dito sa ibaba. Ayan, dito po sa 40 digits 2775. Ayan, pero yung ating Hall Sweet indicator dito ay ayan, nananatili pa rin at hindi pa rin po ito nagbabago. At malusog pa rin yung kanyang pangangatawan habang humahaba ito ay nananatiling malusog po yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay uptrend pa rin po itong si Shiba Inu. Yan, uptrend. Kaya ibig pong sabihin ng uptrend ay maski nakakaranas po ng sideways itong si Shiba Inu or ito ay nakakaranas ng correction, ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po siya sa kanyang pag-akyat. Kaya yung inaabangan po natin dito ay yung pagkabasag ng kanyang resistance line dito sa 40 digits 3651. Kaya pag nabasag po ito, ay ito po yung hudyat na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At ayan, yung isa pa kasing signal natin dito na hinihintay natin ay yung ating QQE bar dito. Mapapansin natin na patuloy pong lumilit yung kanyang sukat. Pero pag bigla pong lumaki yung kanyang sukat na nabubuo, yan na rin po yung senyales na aakyat po siya at magagawa niyang basagin yung ating resistance line dito na 3651. Kaya yan na rin po yung isang inaabangan natin dito, yung paglaki ng sukat ng nabubuong QQE bars natin dito. Ayan, pero sa kasalukuyan ay ang nakikita po natin ay lumiliit talaga yung kanyang sukat. Ibig pong sabihin ay nanghihina po yung bullish yung pwersa ng mga bulls. Kaya wala po silang kakayahan na basagin ang resistance line sa ngayon. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit po siya ito ay magsa-sideways or mag-consolidate or makakaranas pa siya ng retracement dito sa ating 40 digits 2775 na support line. Ayan. Pero pagdating po dito sa ating weekly chart time frame ay yan, kung mapapansin po natin ay ang ganda ng ating signal dito.
Ayan, nabasag po kasi niya ang dating resistance line natin dito sa 40 digits 2775, kaya expected po na malamang ay magkakaroon talaga siya ng retracement dito sa ating support line dito bago po siya magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Pero yung dalawang signal po natin ay maganda po. Ayan, bullish na bullish yung ating Hall Street indicator at maging ang ating QQE mode indicator dito. Kaya yan, sa kabuuan ay bullish trend po tayo. Kaya gaya nga ng sinabi ko kanina ay maski nakakaranas ngayon itong si Shiba Inu ng consolidation or correction, ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po siya sa kanyang pag-akyat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.